Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadaverkads. Isang makabuluhang topic na naman ang ating pag-uusapan sa araw na to ng Friday. Pero bago po ang lahat, narito muna ang ilang kaganapan sa Itbulaga. So kanina ang sumalubong po sa live na Itbulaga ay itong concert po ng The Dawn. So pinainit po nila ang Itbulaga kanina sa pagsisimula po ng programa nating sinusuportahan. So still wala pa din po si Bossing Vic Soto, nakabakasyon pa po siya. Si Boss Joey at si Tito Soto lamang po ang andirito kasama ang mga Dabarkads host natin. So kanina po mga Kadabarkads, nagbabasa ako sa live chat ng live ng Itbulaga dito sa kanilang YouTube channel and merong mga nagsasabi na pre-recorded daw po ang Itbulaga ngayong araw ng Friday na mariin nating tinututulan. Hindi po yan totoo. Live na live ang Itbulaga at chinek ko po yan kanina. So marami pong pasabog na announcement si Tito Soto at si Boss Joey De Leon ngayong araw po yan ng Friday. Unang-una na nga po dyan na dapat nating abangan bukas araw ng Sabado ay ang second batch EVE Scholarship or Scholar ng Itbulaga na ipapakilala po bukas. Araw yan ng Sabado. So eto po yung second batch na pag-aaralin at tutulungan ng Itbulaga. Kaya naman abangan natin yan. At eto po yung pangalawang announcement na bukas din mangyayari. So grand finals po ng Mr. 2025 Pogi ng taon. And alam nyo po ba kung sino yung mga judge dyan? Meron tayong 4 na judge na talaga namang ginulantang ang mga Dabarkads kanina. Unang-una si Gerald Napoles, pangalawa si Pepe Herrera, pangatlo si Arvoni Gabriel, Miss Universe 2022, at pang-apat, etong si Atasha Mulak. At hindi lang yan ang announcement mga Kadabarkads, eto pa. Makakasama po natin sila Juris, si Icy Guerra at marami pa pong iba. Etong Love Sessionistas, makakasama natin yan bukas. So grabe no, ang daming pasabog pala ng Itbulaga bukas. Araw yan ng Sabado, kaya naman ako, wag na wag niyo pong palalagpasin ang mga happenings bukas. Dahil talaga namang marami pong inihanda sa ating sorpresa nitong TBJ production. So, ang daming announcement, no? So, bale, 4 na announcement itong gumulantang sa atin kanina. Grabe. And speaking of Bossing Vic Soto, wala siya sa Itbulaga, di ba? Pero ito naman ang good news. Pagkalaki-laking billboard yung bumungad sa atin kanina dito po sa post ng isang netizen, nakita at nadaanan niya lamang po ang napakalaking billboard ni Bossing Vic Soto. Kung di ako nagkakamali, sa Guadalupe ata itong pagkalaking billboard ni Bossing Vic. Kasama niya dito si Vice Ganda para ito sa Santi Barley. So grabe, di ba? Bossing Vic Soto and Vice Ganda magkatapatan sa programa ngayon. Nasa iisang brand at ini-endorso nila itong Santi Barley. Napakagandang choice, good choice itong Santi Barley dahil napagsama niya ang dalawang bigating host ng noontime, si Vice at si Bossing Vic Soto. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa usaping kinakaharap ni Bossing Vic Soto laban kay Direk Daryl Yap dahil meron tayong nabasa dito na pwede palang makulong ng 8 years. Yung napatunayan po no na nagkasala tungkol dito sa cyber libel. So ito basahin na lang natin in Tagalog. Sabi dito napapanahon ito dahil nagkaroon din ng kamakailan daw po ng paghahain ng parehong petisyon na kinasasangkutan naman ng isa pang public figure. Ang data ng habeas ay isang pambihirang legal na remedyo na ginagamit ng isang partido upang pilitin ang isa na sirain or tanggalin ang impormasyon na maaring magdulot ng pinsala sa kanila. Sabi pa dito,
The writ, which is also a kind of court protection, can be filed by people whose right to privacy in life, gusto katahimikan, di ba? Private life, liberty, or security is violated or threatened by an unlawful act or omission of a public official or employee, or of a private individual or entity engaged in the gathering, collecting, or storing of data or information regarding the person, family, home, and correspondence of the aggrieved party. So, batay po sa korte, sa mga kaso na ang reputasyon ay di umano'y nasira po ang anumang form na impormasyon, ang mas naangkop na mga hakbang ay ang mga kaso ng paninirang puri tulad ng libelo o paninirang puri. Ang mga kasong ito ay parehong kriminal sa kalikasan. Kaya ang oras ng pagkakakulong ay bahagi daw po ng parusa. Bukod sa tradisyonal na libel, ang Pilipinas ay may cyber libel law na mayroong mas mabigat po na sanksyon, pagkakakulong na hanggang 8 taon. So, yun po pala yung mas mabigat na parusa doon, ano? Yung pagkakakulong ng hanggang 8 taon. Ibig sabihin po, pwede rin po palang makulong sa Direk Daryl Yap pag napatunayan na talagang siya po ay nagkasala dito po kay Bossing Vic Soto sa pamagitan po ng libel case. Nako, nakakatakot ito. Sabi pa dito, mayroong patuloy na kampanya para ipanawagan ang diskriminalisasyon ng libelo, lalo na sa panig ng mga Pilipinong mamamahayag dahil ginagamit ang mga batas ng libelo sa Pilipinas upang masugpo ang hindi pagsang-ayon. Ito ang nangyari kay Nobel Peace Prize laureate ng Rappler, si Maria Ressa daw po, na ang kaso ng cyber libel ay nakabinbin pa rin sa Korte Suprema hanggang ngayon. So in summary daw po, while his ultimate goal is to create an engaging and compelling narrative rather than a purely factual account, their process involves significant data and information collection as a foundation for storytelling. Thus, this case should be a valid subject for a writ of habeas data, the court explained. So, grabe po pala yung mangyayari kay Direk Daryl Yap, ano? Pag hindi po, syempre, nagpaareglo si Bossing Vic Soto at itutuloy talaga yung kaso, tapos napatunayan na siya ay guilty. At, ayun, pag di siya nakapagbayad din ng 35 million, di ba? Grabe pala mga Kadaver Kads. 8 years na makukulong. So, yan po pala yung pinakamabigat na hatol ng korte sa mga kasong cyber libel. So, ano po ang take ninyo dito mga Kadaver Kads? Hanggang dito lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.